Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Gemini. Ayan. Kunin mo lang yung messages na magre-relate or magre-resonate sa'yo, ha? This is for Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter. Sign. Check mo yung natal chart mo. For Gemini. For Gemini. Isang shuffle na lang. Pa-follow na rin ako guys sa TikTok ha, Unicorn Princess Tarot. Sana mag-comment ka kahit heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita yun ng malaking suporta. Okay, kung gusto mo mag-avail ng aking mga evil eyes, ayan, nandun na lang sa TikTok shop. Unicorn Princess Tarot or Unicorn Princess Shop. Okay. Gemini. You do have here the Four of Coins. Six of Coins. I'm feeling like for some of you, nakakita ko ng dalawa, ito take only what resonates. Nakakita ko ng mga ipon dito or pera na mabilis lang sa kamay mo. Or meron dito mga ipon na ibinibigay sa iba. Maybe because nasa kaugalian mo na talaga ang magaling kang tumulong, ganyan. And I'm feeling like also you are an advisor. You are someone na pag kailangan ng tulong ng isang tao, minsan sermonan mo muna, kakausapin mo muna, ganyan, bago mo bigyan ng tulong. So, I feel like for some of you, kung ikaw ay hindi masyadong nagigain financially, may mga tao na parang they are willing to help you. Ito para to sa iba naman Gemini na parang, wala naman akong pera, wala naman akong ipon. Might be, etong tulong na ito, ikaw mismo ang nakakatanggap. Okay? Why? Kasi meron kang kaugalian na maaaring ito may kinalaman sa pagiging mabait, mapagbigay. So dahil doon sa kaugalian mo, hindi ka madamot, ikaw ngayon ang binibigyan. Ikaw ngayon ang maaaring sa ibang paraan, ibinabalik sa'yo kung ano man itong mga naitulong mo. Okay? For Gemini, please. For Gemini. You do over the star. Seven of Swords. If you want something, may goal ka, may pangarap ka, huwag mong sukuan. Nakikita natin kailangan mo itong aksyonan. No? You do over the Knight of Wands, the Empress, and the Knight of Swords. If you want to go somewhere else, like you want to travel, no? Parang, para maibigay man lang yung pagmamahal sa sarili mo. Kung kailangan mong gawin yun, gawin mo yun. Huwag mong pigilan ang sarili mo. No? I feel like with the Queen of Swords, kailangan mo rin yun especially you're feeling a lot of stress. King of Swords is here. So, nakikita natin medyo sa professional life mo, marami kang iniintindi, marami kang iniisip. You need to connect with nature, no, with the High Priestess, yung iba sa inyo. So, this is some kind of vacation na kailangan ibigay mo naman sa sarili mo kasi ang hirap, no? Lagi kang stress. Kailangan din naman natin mag-lie low, no, mag-slow down. And the Queen of Cups is here. This is you. Ang ngayon kasi nakita natin ang mahal mo sa totoo lang trabaho mo, career mo. Pero paano ang sarili mo? Paano yung love mo sa pagta-travel? Maaaring hindi mo magawa ito dahil nakikita natin you're over fatigue, you're being tired. Yan. So, ang tanong is why are you leaving? Bakit ka nabuhay?
Nabubuhay ka ba dahil para magtrabaho lang? Or nabubuhay ka para 'pag nagtrabaho ka meron kang pera, kahit papaano magiging masaya ka, maibibigay mo yung kasayahan na yun sa sarili mo. Maybe yung pera gawin mo lang siya as a tool 'no, para maging masaya 'no. Hindi yung ipon ka ng ipon ng pera or, um, trabaho ng trabaho and then ang ending pagod lang ang inabot mo, pagod lang. Hindi ka nakaipon, hindi ka nag-aano, hindi ka naging masaya. So, ah, ayun yun yung nakikita natin. And messages pagdating sa love for Gemini, please. Messages pagdating sa love for Gemini, please. Ten of Pentacles, Four of Cups, Queen of Swords. I'm seeing a person who is hindi siya sure kung mahal ka pa ba niya or mahal ka niya. This person, money rin eh. Money rin ang focus nitong taon to eh. A very professional person. And pwedeng may relationship, pwedeng wala, could be friends, whatever. Whatever your situation is or relationship dito sa taong to, ano man ang relasyon mo dito sa taong to. This very professional person, maybe someone who is working in a government, maybe someone na lagi nagsasalita, making some speech, maraming kausap. I can see a person who is very intelligent, matalino, and then ginagamit niya yung talino na yon to earn more money. I feel like, napapaisip itong taon to, mahal ko pa ba si Gemini? Kasing iba sa inyo, with the Six of Swords, pwedeng ito person na ito, lalo na kung nagkaroon na ng ending sa inyo, pwedeng this person already moved on, then nag-focus na siya sa mga new beginnings niya, and I can see focusing on new love as well. So, kung this is an ex, I'm sorry to say, this person, napapaisip lang siya kung may something pa ba sa nararamdaman ko sa'yo. Kasi sa ngayon, iba na ang kumukuha sa atensyon niya, no? Maaring etong bago na ito, medyo magkasing timbang na kayo or pareho na ang pagtingin sa inyo nitong person na ito, no? Sa isa pa niyang kakonect. So, if you're dealing with an ex, may bago na siyang kakonect and katimbang mo na or kapareho mo na ang pagtingin ng taong ito. But if you're currently in a relationship or maybe friends, ayan, nakikita natin, nagdadalawang isip siya. Mahal ko pa ba? Mahal ko ba siya? Mahal ko pa ba siya? Kasi this person, bakit niya to ginagawa? Bakit niya to iniisip? The Ace of Swords is here. Oh, the Three of Cups. Maybe, I feel like, sa ngayon kasi ikaw yung nakikita natin nagiging kaibigan niya. So, itong person na ito, being a friend, hindi naman kasi all the time gusto mo yung tao, diba? Like, for example, kung may relasyon kayo, ganun din. Pwedeng hindi naman all the time gusto ka niya, hindi naman all the time mahal ka niya. May mga times na iinis din siya sa'yo, nabuburoyong siya sa'yo. And this person, may mga times na mas iniisip niya muna din ang sarili niya. I feel like, if you're dealing with a past person, I feel like yung main issues is may kinalaman sa family. So, pwedeng iniisip niya kung mahal ka ba niya, pero maaaring kaya kanya mahal because napalapit na yung family niya sa'yo or napalapit na yung family mo sa kanya. Pwedeng ganun. And, kaya napapaisip niya, mahal ko pa ba to? Or yung pamilya ko na lang ang mahal nito, parang ganun. So, what will happen in the near future for you, Gemini? In the near future for Gemini. You do have here the Seven of Wands, Palace of Wands, the Two of Cups. Oh, high chance of a relationship para sa mga single. Yung iba sa inyo, if you're already in a relationship, nakikita natin yung pag-aaway dito. May mga point ka or may mga gusto kang ano tawag dito? Pag sinabi mo, ganun. Gusto mo ikaw masunod, gusto mo ikaw ang intindihin. So, nakakita tayo dito ng possible pag-aaway. With the Eight of Wands, nakakita tayo dito ng
mga actions na kailangan alisan. I mean, kailangan mo ring mag-adjust. So, kung hindi nag-workout itong kaugalian mo na ito, maybe kailangan mo rin siya baguhin para maiwasan yung away or gulo, lalo na pagdating sa pakikipagrelasyon. Okay? The Nine of Cups is here. Yan. I can see a lot of success pagdating sa money, growth. Ayan. Kahit wala kang masyadong gawin, guys. Ang weird, no? Nagkakaroon ka ng money kasi alam mo, overflowing yung blessings talaga na dumadating sa buhay mo kasi mabait ka eh. Marunong ka tumulong, hindi ka sakim. Ayun, so dahil sa ganung kaugalian mo, minamahal ka rin ng tao. And also at the same time, yung blessings, yun nga, naibabalik sa'yo. So thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.